Hello mga kabakbak, andito tayo sa Multicab Palawan. Meron tayong i-review na isang unit ng Multicab, yung Multitrack DA64. So ito po yung itsura niya. Alvin. Napaka-astig, bagong-bago. Kakaiba yung design niya sa mga typical na minivan. So unang mapapansin nyo dito sa kanyang harapan, meron na siyang snorkel. So maganda sa naka-snorkel na klase ng minivan, pag dumaan po kayo sa matubig, hindi mahihigop ng makina yung tubig. So kahit dumaan kayo sa medyo malalim, so hindi basta-basta papasukin ng tubig yung inyong makina. Then yung kanyang harapan, yan, naka-bumper na siya. Ito. Although yung kanyang bumper ay plastic, pero ang gandang tignan, astig. Tapos, kung di ako nagkakamali, ito yata yung samurai type na bumper. Tapos yung kanyang headlight, yan, naka-LED na. Tapos andito yung kanyang signal light. Ito yung kanyang projector lamp. Yan, naka-mount na dito sa kanyang bumper. Tapos dito sa harapan, ito yung emblem ng Multicab. Yan. Tapos dito sa kanyang salamin may nakalagay na Multicab. Tapos ito yung kanyang trademark, yung multitrack. Yan, pag nakita niyo yung mga minivan na mayroong multitrack, gawa po yan ng Multicab. Then ito po ay special edition. Yan, may nakalagay dyan sa kanyang bintana. So kasama nito yung snorkel, meron siyang kasamang roof rack. Itong unit nila na special edition, naka 4x2 automatic transmission, tapos turbo na siya. Tapos kung susukatin natin itong minivan na to, mas mahaba siya dun sa standard na minivan. Then sa likod niya, ito wagon type kasi, kaya yung makikita niyo yung kanyang salamin, abot-abot na yan dun sa magkabilaang side ng pintuan. Sa mga DA64V, hanggang dito lang po yung kanyang salamin. Yan, buksan natin yung likod. Yan. So, ganoon pa rin, malapad. Tapos, itong unit na to, naka-captain seat. Dalawa yung upuan sa likod na pwedeng ma-fold para buo yung nasa likod. Then, may kasama na siyang upuan sa gilid. Ito, pwede nyo naman po itong tanggalin. Ayan. Siyang i-fold. Ang ginawa ko sa akin, tinanggal ko po ito para maluwag yung likod. Tapos, meron rin siyang bumper sa likod na pwedeng tapakan. Then, sa side naman, ito po ay power door din. Pero yung side lang ng nasa driver seat. So, ito yung kanyang upuan. Captain seat. So, para mag-bend yan, i-unlock nyo lang po dito. Tapos, meron lang kayong hihilain dito sa likod. Then, mapupunta na siya dyan sa harapan. Yan. Ang problema lang po dito sa captain seat, hindi flat yung flooring niya dun sa upuan. Mas mataas kasi pag binend nyo po ito. So mas maganda pa rin kung gagamitin nyo yung space sa likod, mas maganda yung buong upuan para pag hiniganin siya, flat talaga yung flooring ninyo. Yung side po ng driver seat, nandito yung power door. Ito lang. So pipindutin mo lang siya dito ng matagal. Yan, bubukas na yung pintuan sa likod. So, marami po nagsasabi na nung una natutuwa sila kasi nagbubukas yung pinto. Kaya lang katagalan, maiinip ka dahil sa bagal ng pagbukas ng pinto. Pero sa isang banda, advantage siya kung ikaw yung nagdadrive kasi hindi ka nabababa ng inuupuan mo, mabubuksan mo yung gilid. So, makakababa yung mga tao dito sa likod mo. Meron din siyang stepboard na kasama, itong special edition. Bakal po yan, na pwede nyong tungtungan para makakit kayo dito sa gilid at malagay niyo yung mga gamit. Dito naman sa loob, na dito sa driver seat yung mga controller. So mabubuksan niyo yung mga bintana, naka-power window yan, yung harap tsaka likod. Pati dito, itong salamin ng sliding door na bubuksan at nako-control siya dito sa driver seat. Tapos yung kanyang side mirror, yan, nag-fold din, tsaka na-adjust niyo yung salamin.
Then dito naka-Android na rin siya. Tapos yung kanyang panel, yan dalawa. So yung iba kasi makikita nyo yung kanyang panel isa lang. Ito dalawa. So meron siyang speedometer tsaka yung RPM. So yan yung kagandahan ng mga DA64W. Tapos yung kanyang kambya dito. Ito automatic transmission, nandiyan siya sa taas. Tapos andito yung kanyang park brake sa baba. Same din. So tatlo yung tapakan, park brake, brake tsaka yung accelerator. Yung ibang sasakyan kasi yung kanyang handbrake nandito. Itong ganitong unit, park brake. So dito siya nakalagay sa baba. Yung upholstery niya, ito ang ganda ng design. Meron siyang two-tone silver tsaka black. Diamond stitches. Naka-diamond stitches siya. Ayan. Tapos meron siyang seatbelt. Itong nasa harapan, pati yung nasa likod, naka-seatbelt po yan. Tapos yung pagbukas po nito ng gas tank, andito yan sa ilalim ng upuan. Ayan. Kalabitin nyo lang siya. Bubukas na tong gas tank. Ayan. Medyo hassle lang kung isa lang kayong sakay ng minivan kasi nandun kayo nakaupo as driver. So dudukutin nyo pa dito. Medyo malayo. Ayan. Pero yan po yung kanyang switch. Yung iba, kinukonvert nila doon na sa kabila para abot ng driver. Then sa hood naman, ito yung pang-open ng hood. So, pag binuksan nyo yan, ma-open nyo na yung kanyang hood. So dito makikita yung lagayan po ng brake fluid. Tapos, yan, yung kanyang radiator. So nilalagay po dito coolant na. Diyan po natin ilalagay. Tapos ito yung pang windshield. So nilalagyan siya ng tubig para ma-sprayan yung windshield tapos i-wipe ng wiper. Tapos yung gulong po nito, size 13, yung kanyang rim. Yan, naka-negative siya, kaya nakapasok yung mga bolt sa loob. Yan. Tapos yung nakakabit po dito, naka-all-terrain na siya na gulong. So pwede siya pang off-road. Sa unang tingin pa lang, makita na natin na medyo mataas itong minivan na to. Kahit hindi kayo magpa-body lift, okay na siya. Pero kung talagang ipang off-road nyo, much better kung mag-extend pa kayo ng mga 2 to 3 inches na body lift para pwede nyo isuot sa mga rough road. Kung interesado po kayo sa ganitong unit, i-visit nyo lang yung kanilang Facebook page. Ilalagay ko po dyan sa baba. Multicab Palawan, Multicab Cebu, or any branch ng Multicab. Tapos mag-inquire lang po kayo doon. Sabihin nyo kung saan nyo napanood sa When in Palawan para mabigyan po kayo ng special discount.